Oras na para sa #1 game show sa buong bansa, ang Family Feud. Please welcome our host, ang ating kapuso, Ding Dong Dantes! Magandang hapon mga kapuso! It is the last day of October. Ibig sabihin, panahon na po ng trick or treat. Pero dahil malakas po kayo sa amin, magbabawas tayo ng trick. At puro treats tayo ngayong hapon dito sa pinakamasayang family game show sa buong mundo. This is... Alright! Ano ba ang treat namin? Ito, pakikilala ko na ang dalawang teams na wala pong takot na sagutin ang ating survey question. First up, the Spooktacular Squad of Nightmares Manila. Uwi na! Hindi na masaya, may nanalo na kasi Nightmares Manila! Get out! Ang kanila po kalaban, hindi sila galing sa bahay ampunan, pero sila po ay mga ampon. Ampon ng kadiliman. Opo, joke po yun. The House of Darkness! Alive! 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 House of Darkness! Panalo na kami! Nightmares Manila! Uwi! Patay! 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 First up, let's meet the Nightmares Manila team captain nila is Dan Kim Recososa. Yes po. Dan Kim Recososa. Dan, Yes, sir. welcome to Family Feud. you so much Oh, po. flowers for you, Dan. Hi, pwede bang huhulaan ko yung karakter mo today? Malamang, isa kang bride. Ala, sir, mali po. Sabi ko, kala ko naman bride. Groom po ito. Sanot na po. Pero anong klaseng bride tayo, Dan? Killer bride po, syempre. Wow, alam mo, very interesting yung ginawa mo dun sa makeup at lahat. Ang galing, napakahusay. Natural po yan. Araw-araw pa lang ganyan. Yes po. Dan, pakilala mo na makakasama mo sa Nightmares. Ayan, syempre bukod sa killer bride, papakilala ko muna yung bellboy, pero hindi siya nagbebenta ng sorbetes, bellboy po siya. Pakilala ka na. Okay po, translation po. Magandang gabi daw po sa inyo. Okay, gets. Ako nga pala si Remart Bautista. What's up, Remert? Okay po, next po, nandito na rin po ang aming Chainsaw Man. Yan! Good! And last but not the least, syempre, tapos na ang pandemic, back to school na po tayo. Andyan po ang aming schoolgirl. I am Janina Goncillo, the haunted schoolgirl of Nightmares Manila. Yon! Sabi mo nga, natural yan eh. Yes. Pero siyempre, pagising sa umaga, gano'ng katagal para maayos yan? Mga 2 hours po. Mga 2 2 hours. hours? Po. Yes po. Wow, hanep. Pero ito, mabilis lang tayo dito. Wala pang 1 hour. Sana makuha nyo na yung jackpot. Kaya po yan. Kami po ang mananalo dito. Basic, sabi nga nila. Basic na po yan, basic. Thank you, Dan. Kami naman nanalo dito. Tawid naman tayo sa kabila. Ang kabilang bahay ay ang House of Darkness and their team captain, Hadrian Catane. Hadrian, hello. Hello, Master Dantes. Hello, how are you? Well, I'm doing good. How about you? Oh, very, very good, sir. Yes, now- Adrian, sino-sino ba makakasama natin sa House of Darkness ngayon? Well, let's start off by one on my left, the very enigmatic, well, Black Lady, Ivan. Thank you. Ako nga pala si Ivan Francisco, ang Black Lady ng House of Darkness. Nakalimutan ko na si Pilio. All right. Oh dear. Now on the third, si Wally po ang nakakatakot na prisoner namin. I'm Wally. Mag-ingat-ingat nga kayo. Next. At yung pinaka-last naman, syempre hindi yung least, yung parole officer ng prisoner namin, yung in-house guard namin, si Mark. What's up, Mark? What's up? Alright, ikaw naman di ko natanong, ano ba ang character pinoportray mo ngayon? The character I'm portraying, well, a lot of people call me the butler, but I personally call myself the caretaker of House of Darkness, yes. Oh, nice one, nice one. Looking forward sa pag-aalaga mo sa house nyo. Yes, Sana of course. mapanalo mo sila, Adrian. Yes. Alright, good luck, guys. Good luck to both teams. Ituloy na natin ang pananakot. Pwede na rin siguro yung pamimigay ng premyo at dahil up to 200,000 pesos ang pwedeng mapanalunan ng ating winning team ngayon. Kaya alamin na natin ang sabi ng survey. Team captain, Dan, Adrian, let's play Family Feud. The butler and the bride. Galingan mo. Good luck.
First question, nag-survey kami ng 100 Pinoy, guys, and the top 6 answers are on the board. Here we go. Kung bibili ng ulam si Dracula, ano kaya ang bibili niya? Go. Hadrian. Dinuguan. Good answer! Of course, that girl loves blood! Yeah. Dinuguan. Yep. Top answer. Hadrian, pass or play? Of course, we're gonna play. All right, let's go. House of Darkness. Ivan, kung bibili ng ulam si Dracula, ano kaya bibili niya? Menudo. Menudo! Pwede! Pwede! Hindi nakain ng minuto si Dracula, kapatid ko yun. Nandiyan ba ang minuto? Wala. Wally, kung bibili ng ulam si Dracula, ano kaya bibili niya? Adobong atay balunan. Adobo at balunan. Okay. Yan, Mark. So kung bibili ng ulam si Dracula, ano kaya bibili niya? Pwede inihaw. Inihaw na dugo. Inihaw na? Dugo. Inihaw na dugo. Pwede. Sabi nga nila yung Betamax. Betamax. Ang tawag dyan, Betamax. Services. Wala. Adrian. Kung bibili ng ulam si Dracula, ano kaya ang bibili niya? Ako, ang hirap na ito. Siguro, balun-balunan. Balon-balunan. Pwede, pwede. Good answer! Yan! Perfect! Nandiyan kaya ang balon-balunan? Nasasabi na kanina eh. Is it there? Wala. Here we go. Tini, ano kaya? Kung bibili ng ulam si Dracula, ano kaya ang bibili niya? Rare steak. Tak, ano ba? Baboy! Adobong baboy! Adobong baboy, okay? Remark? Mali! Isaw ng baboy, kapatid ko yun. Kinakain namin pareho yun. Okay, isaw ng baboy. Alright, finally done. Ano kaya? Kung bibili ng ulam si Dracula, ano kaya ang bibili niya? Feeling ko po, adobong baboy yan. Adobong baboy. Kumakain ako si Dracula. Hindi mahilig sa Nandiyan kaya ang adobong baboy survey? Umuwi na kayo. Tignan natin number 6, please. Dinakdakan. Oh, napakasarap. Isang Ilocano dish, dinakdakan. Number 5. Pork sinigang din. And number 4. Bopis. Yan. Panalo po sa round 1 with 72 points ang Nightmares Manila. Pero mukhang nasa dilim pa rin ang House of Darkness. Pero sigurado naman akong babawi ang mga yan sa round 2 sa pagbabalik ng Family Feud. Welcome back! Nakatutok pa rin po kayo sa Halloween special ng Family Feud. Bago po natin na ituloy ang sobrang exciting na labanan sa survey questions, meron tayong tanong sa ating studio audience naman. Tanong, sa anong creature mo ikukumpara ang ex mo? Oh, isip-isip na. Isip-isip. Ano pong pangalan nyo? Arman po. Kuya Arman, sa anong creature nyo po ba may kukumpara yung ex? Diwata po. Wow! Diwata. Bakit diwata? Diwata sa ganda. Nakakanaman! Maraming salamat sa'yo. Next, pwede pa isa. Sa anong creature mo makukumpara ang ex mo? Anong pangalan natin, Brad? Irvin po. Irvin. So, sa anong creature mo makukumpara ang iyong ex? Sa palagay ko, Kuya Dong, manananggal. Manananggal, bakit? Kasi lumipad siya sa ibang bahay, kaya nag-ghost ako. Nangapit bahay! Oh my goodness! Kaya sa mga na-ghosting po dyan, Happy Halloween na lang sa inyo. Happy Halloween! Eto na, recap ulit tayo. Quick lang. Ang ating score, 72-0 in favor of Nightmares Manila. Kaya bakbakan na tayo ulit. Let's call the bellboy na si Remark at syempre ang black lady na si Ivan. Let's go, Remark. Let's go, Ivan. Let's go, guys. Ang tanong, top 6 ang hinahanap natin. Good luck. Are you ready? Yes. Okay. Kailan ka nagsa-sign of the cross? Go. Ivan. Bago matulog. Bago matulog, sabi ni Ivan, nagsa-sign of the cross. Survey says, wala. Remark, kailan ka nagsa-sign of the cross? Bago kumain. Bago kumain. Nandyan kaya yan. Survey! Okay. Remark, pass or play? Play! All right, let's go, Remark. Wala tayong magagawa. Ay, nako. Tak, ito tanong, kailan ka nagsa-sign of the cross?
pag dumadaan sa simbahan. Feeling ko. Survey! Hindi pa. Meron pa. Nini. Kailan ka nagsa-sign of the cross? Bago magdasal, syempre. Iyon! Siyempre, di ba? Survey says... bukod sa yung wedding, kailan ka nagsa-sign of the cross? Pag nasa simbahan, Pag nasa simbahan. Remark, kailan ka nagsa-sign of the cross, Remark? Bago umalis ng bahay, papunta sa trabaho. Para mihi ka ng lakas, di ba? Mihi ka ng guidance. Kailangan akong gabayan ng Panginoon Diyos para sa pamilya ko. Umalis ng bahay. Wala. Tak. House of Darkness. Stand by, guys. Tak. Kailan ka nagsa-sign of the cross? Sa school, pagka religion class. Nandiyan kaya yan? Survey says... Wala. Mark, Yes. time to steal. Kailan ka nagsa-sign of the cross? Siyempre, nagmomotor ako bago bumiyahe. Bago bumiyahe. Practical. Tama, di ba? Practical. Tama, di ba? Bali, kailan ka nagsa-sign of the cross? Pag nakakita ka ng santo, syempre. Pag nakakakita Diba? ng santo. Ivan. After kumain. Adrian, as a team captain, just one correct answer. Kailan ka nagsa-sign of the cross? Kasi ako, nagdadrive din naman kasi ako, di ba? Ha? So, bago bumiyahe. Bago bumiyahe. Tama yun! Nasabot na kanina. Survey! Ano ba yung mga hindi nakuha? Number 6, please. Bago sumali sa contest. Number 5, the job interview. Number 3, pag natatakot, nagugulat. Mga kilabot pa rin sa hulaan talaga itong mga Nightmares Manila. Nanalo ulit sila sa round na ito, kaya may 138 points na sila. At 0 pa rin ang House of Darkness. Mukhang kutob nila, ipapanalo daw nila ang round 3. Tama ba yan, pare? Kaya ba yan? Babawi! Walang mawawala ng pag-asa Kaya dito. susunod na po yan, dito sa Family Feud. Welcome to the Halloween na episode of Family Feud. Binabati ko muna yung mga kababayan natin po na nasa bus terminal ngayon. Ako, malamang, mahaba na po ang pila dyan dahil marami pong gusto umuwi sa kanilang probinsya. Kaya have a safe trip po sa inyo, okay? Ingat po kayo. At ngayon, recap muna tayo. Leading po ang Nightmares Manila with 138 points. Habang ang House of Darkness naman ay wala pang puntos. Kaya teams, baka may nagpaparamdam na sa inyo, hindi mga elemento yan, kundi mga napili niyong charity. Dapat daw galingan ninyo dahil mapupunta daw ang 20,000 pesos sa kanila. Kaya para sa kanila din po ang pagkapanalo ninyo. Kaya good luck po sa inyo. And up next, the Chainsaw Man na si Tak at ang ating prisoner na si Wally. Let's play round 3. Hanip pa. Meron talaga pa. Pwede bang testing ulit natin yung tunog? Wow! Hanip. Pag tinamaan yan, grabe, yari tayo dyan. Top 5 answers are on the board. Ito na po ang tanong nyo. Kapag nagmamadali ka sa umaga, hindi mo na ito nagagawa. Wally. Mag-toothbrush. Mag-toothbrush. Sabi ko na eh! Wala! Yung mga zombie ba nagtutoothbrush? Minsan lang. Kapag ano, Kapag ano? pag bago matulog. Mag-toothbrush. Okay. Tak. Pwede pa tayo. Kapag nagmamadali ka sa umaga, hindi mo na ito nagagawa. Kumain. Kumain. Okay, kumain. Nandyan ba ang pagkain? Okay. Tak, pass or play? Play. Alright, let's go. Nightmares Manila. Aba, eto na naman tayo. Pag makakuha niyo to, mukhang round 3. Nini, kapag nagmamadali ka sa umaga, hindi mo na to nagagawa. Maligo. Maligo! Survey says... Okay. Si Dracula ba naliligo? depende po sa panahon, pero parang hindi po ngayon. Kasi Bakit? malamig po eh. Takot po siya sa malamig na tubig. Hanep, ang galing ha. Kapag nagmamadali ka sa umaga, hindi mo na to nagagawa. Mag-ayos ng higaan. Mag-ayos ng higaan. Kasi aalis agad kami eh. Survey says... Wala. Remark,
Kapag nagmamadali ka sa umaga, hindi mo na ito nagagawa. Alin? Oh! Stand by to steal House of Darkness. Tak, pag nagmamadali ka sa umaga, hindi mo na ito nagagawa. Magdasal. Magdasal. Mag-sign of the cross at Mag-sign of magdasal. the cross, oh. Survey says, Andyan yan, no? Pangalan. wala rin. Mark, Wala na! kapag nagmamadali ka sa umaga, hindi mo na ito nagagawa. Magsuot ng damit. Bangales! Ano ka lalabas ka nakahubad? Wally, pag nagmamadali ka sa umaga, hindi mo na ito nagagawa. Magpantalon. Magpantalon. Ivan, kapag nagmamadali ka sa umaga, hindi mo na ito nagagawa. Magpaalam sa magulang. Paalam! Adrian, here we go. Kapag nagmamadali ka sa umaga, hindi mo na ito nagagawa. Ano kaya to? Siguro magsuot ng underwear. Magsuot ng underwear. Wala kayong Pero nakapagsuot ng pantalon. Di ba? Nakapagsuot ng pantalon. Sabi nila, commando style kapag nakakalimutan, nagmamadali sa umaga. Nandyan ba yan sa ating survey, guys? We'll see. Wala. Kasi puro pantalon. Bakit nga ba kasi puro pantalon yung sagot nyo? Guys, ano ba nangyayari? Munalaman na tayo ng kadiliman. Tingnan natin yung mga na-miss out na sagot. Number 5, everybody. Maglinis ang bahay. Maglinis ng bahay. Number 4, magsuklay. Oh, Sabi ko na eh. sabi ko na. Nanalo po sa round 3 ang Nightmares Manila. Kaya ngayon, meron na silang 264 points. House of Darkness, wala pa rin pumutos hanggang ngayon. Naku, kinakabahan na ang dapat kabahan dahil sa triple points round. Susunod na yan at pwede pa silang humabol. Kaya dyan lang po kayo at pagbabalik ang Family Feud. Hey guys, Halloween feels pa rin dito sa Family Feud. Pero bago yan, meron tayong short trivia sa mga manonood. Ito. Alam nyo bang ang panonood daw ng horror movie burns between mga 100 and 185 calories na katumbas na isang short walk? Alam nyo kung bakit? Dahil daw sigaw ng sigaw kapag nanonood ka. So, ibig sabihin, kahit paano, good for the health naman niya yung panonood ng horror films. Yan, ganyan pa si sigaw. Sigaw ka na sigaw, papayat ka na. Huwag naman. Calories lang po pinag-uusapan. Totoong trivia po yan. Pero ngayon, mas totoo na po dahil sa game na ito, lamang na lamang po ang Nightmare Manila. Leading sila 264 points na kailangan pong humabol ng House of Darkness na wala pa pong puntos. Pero katulad po ng alam natin sa round na ito, maraming kababalaghang po pwedeng mangyari. Kaya guys, itodo na natin to. Let's call the schoolgirl Nini versus the zombie Mark. Let's play the final round. Triple points na ito, triple ang bawat tamang sagot. Kaya pwede humabol, Mark. Let's do it. Top 4 answers are on the board. Here we go. Kung takot ka sa dugo, hindi ka pwedeng maging blank. Mark. Di ka pwedeng mag-nurse. Nurse! Yo! Pwede pa. Kung takot ka sa dugo, hindi ka pwedeng maging blank. Doktor. Doktor! Wala, pareho. Nandyan ba ang doktor? Top answer. Nini, pass or play? Play, syempre. Okay, the final round. Last two. Ako, ito na sinasabi ko. Nice try. Dan, kung takot ka sa dugo, hindi ka pwedeng maging blank. Siguro, Bride, kasi takot ako sa dugo. Based on Bride. my own experience ulit. Okay, Bride. Nandyan ba ang Bride? Okay. Remark, kung takot ka sa dugo, hindi ka pwede maging blank. Final Police. round. Police! Police. Okay. Stand by, guys. Baka pagkakataon nyo na to. Tak, kung takot ka sa dugo, hindi ka pwede maging blank. Surgeon. Surgeon. Di ba doktor na rin yun? Iba't ibang klase kasi yung doktor. Surgeon kasi talagang sila yung sa surgery. Sabi mo, very specific ha. Surgeon. Wala. So, yun na yun. Wala na! Okay. Wala. Mark, kung takot ka sa dugo, hindi ka pwedeng maging ano? Siyempre, embalsamador. Wala,
Wally, kung takot ka sa dugo, hindi ka pwede maging ano. Butcher, siyempre. Hindi ka pwede mangatay. Wala yun! Ivan, kung takot ka sa dugo, hindi ka pwede maging ano. Hindi ka tuli? Hindi ka pwede magpatuli. Anyway, Ayun agad, tuli! so ang sabi ni Mark, embalsamador. Ang sabi ni Wally, butcher. Ang sabi ni Ivan, tuli. Ako ayaw tuli. Answer! Number one guy! Kung takot ka sa dugo, hindi ka pwedeng maging blank, Adrian. I'll give you 3 seconds. Embalsamador. Embalsamador! Malalaman na natin, nandyan ba ang embalsamador? Grabe! Hanep, nanalo po ang House of Darkness dito sa Family Feud sa round na to. Siyempre, may chance na po silang manalo ng 200 kasi may 100,000 na sila. Pero dahil Halloween ngayon, may sasama po tayong premyo, libreng tuli. Para sa mga ano, para sa mga members na libreng tuli. Sana ko rin! Tignan po natin, may isa po tayo hindi nahulaan, guys. Number 3, please. Blood donor. Di ba basic? Basic, blood donor. Anyway, ang ating final score, gaya ng sabi ko, 273 points, House of Darkness. At ang napakagaling na Nightmares Manila, 264. Imagine that, guys. Thank you po! Ang galing. Thank ang you galing. po. Remark, napakahusay. Tak. Tak. Nini. Thank you po. Thank you. May 50,000 pesos po ang Nightmares Manila. And of Uwi na course, kami, panalo na kayo. guys, congratulations. Congratulations, House of Darkness. 100,000 pesos. Adrian, sino ang dalawang papasok sa ating fast money? Yung hindi patuli. Sige. Ako, tsaka yung hindi patuli. Hoy, anong hindi? Totoo ba pa? Tuli na ako sa probinsya. It's gonna be Ivan and Adrian. Good luck po, House of Darkness. Sana po ay swerting kayo sa Fast Money Round. Dahil susunod na po yan sa pagbabalik ng Family Feud. Tuloy pa rin po ang Halloween costume party dito sa Family Feud kasama ang winning team tonight, ang House of Darkness. Ang goal nila ay mag-uwi ng total cash prize na si Hadrian ay nasa waiting area sa likod. Ivan, it's time for Fast Money. Alam mo na to, siguro naman hindi ka na natatakot. Natakot pa rin. Sa lagay mo yan, matatakot ka pa rin. Hindi na. Hindi, mukha ka namang confident dahil alam kong kayang-kaya mo ito. Magsisimula lang ang timer pagkatapos ko po basahin, ha? Ang unang tanong. Give me 20 seconds on the clock, please. Para magmukhang rugged o bad boy ang isang lalaki, ilang araw kaya siya dapat hindi mag-ahit? Go. 1 year. Body part na kayang linisin ng daliri. Kulangot. Binobombahan para magkaroon ng hangin. Pass. How much ang afford mong second-hand na cellphone? 1,000. Ginagawa ng taong galit. Sumisigaw. Binobombahan para magkahangin. Let's go, Ivan. Tignan natin kung ilang puntos ang nakuha mo. Ito, para magmukhang rugged o kaya bad boy. Ilang araw kaya dapat hindi mag-ahit? Sabi mo, 1 year. So, 365 days yan. Ermitanyo na yan. Hindi na bad boy yan. Services. 2. Body part na kayang linisin ng daliri, sabi mo, sa kulangot. Services. Wala. Hindi siya body part eh. Body part ang hinihingi natin. Binobombahan para magkahangin. Hindi na natin nasagot. So, how much ang afford mong second-hand na cellphone? Sabi mo, 1K. Ang sabi ng survey ay 7. Ginagawa ng taong galit, sabi mo, sumikaw. Ang sabi ng survey ay nakakatakot, Ivan. Hindi bale, may chance pa tayo kay Hadrian, Ivan. Okay, let's welcome back, Hadrian. Adrian, yes, here we go again. Kung sanay ka matakot, ngayon, ikaw naman ang tatakutin namin. Nako, medyo Si Ivan, ako. nakakuha ng
9 points. 9 points. Ibig sabihin, 191 na lang ang kailangan mo. Kaya yan! You can do it. Hopefully. Let's do it. At this point, makikita po ng viewers sa bahay. Sagot ni Ivan. Aha. Give me 25 seconds on the clock. Are you ready? Ready. Yeah, let's just have fun. Para magmukhang rugged o bad boy ang isang lalaki, ilang araw siya dapat na hindi mag-ahit? Go. 2 buwan. Body part na kayang linisin ng daliri. Kuko. Binobombahan para magkahangin. Tires. How much ang afford mong second-hand na cellphone? 3K. Ginagawa ng taong galit. Magbato ng mga gamit. Let's go, Adrian. We need Alright. 191 na lang. Hindi mo na lang ginawa 200. Ganun din naman. Parang pareho na naman. Okay. Ginagawa ng taong galit, sabi mo magtapon ng gamit, magbato ng gamit. Magbato ng Sabi gamit, survey ay, boom! Top answer. Yes! You see? Oh. How much ang afford mong second-hand na cellphone? Sabi mo 3K. Survey says 3K. ang top answer ay 2,000. 2,000. Okay. Alright. Binobombahan para magkahangin ang sabi mo, gulong. Ang sabi ng survey ay, Type answer. boom! Top answer. Yes! Konti na lang! Saan umabot ng 50? Body part na kayang linisin ng daliri, sabi mo, kuko. Ang sabi ng survey ay, Answer. boom. Ilong ang top answer natin, ilong. Para magmukhang rugged, ilang araw dapat hindi mag-ahit ang lalaki, sabi mo, 2 buwan. Ang sabi ng survey natin dyan ay, wow! 1 buwan ang top answer. Hadrian, awesome. Awesome work, man. Maraming salamat, guys. House of Darkness, palakpakan po natin ang ating winners for tonight. Mag-uuwi po sila ng 100,000 pesos plus. Siyempre, tatanggap din ng 20,000 ang napili nilang gustong tulungan na charitable institution. Ano bang napili ninyo, Hadrian? Yung napili naming charity is Angat Buhay Foundation, actually. Angat Buhay Foundation, 20,000 pesos po na tulong mula sa ating winning team. Of course, ang House of Darkness, guys. Invite nyo naman sila sa House of Darkness kung gaano ka-awesome. Di ba? Okay po, we would like to invite everyone sa Nightmares Manila and House of Darkness. Open po kami from Wednesday to Sunday. Punta lang po sila sa Parañaque City. Yan. Saan exactly sa Parañaque ito? Malapit saan? Katabi po namin ang Loyola Memorial Park. Strategic. Hanep, ang gagaling. Maraming salamat muli, guys. You guys played well. Pero better luck again next time. Yes po! Maybe sa ating susunod na buhay. Sa susunod na buhay. At syempre, guys, napakahusay. Napakahusay. History in the making tayo, ha? Yes! History in the making. Happy Halloween! Ako po si Ding Dong Dantes. Araw-araw na maghahatid ng saya at papremyo. Kaya makihula po at manalo dito sa Family Feud!